Ang video na ito ay para sa mga lalaking nasa isang relasyon na hindi pa ikinakasal at para na rin sa mga nagbabalak pumasok sa relasyon. Mahalagang malaman mo ang ituturo ko sa video na ito dahil may 5 akong brutal na paalala para sa iyo. You see, bilang lalaki, it is in our nature to spend money on our girl. Bilihan ng kung ano-ano at gastusan ng malaki. Karamihan ng mga lalaki ay ginagawa yan. Nanggaling rin naman ako dyan dahil wala silang financial boundaries. Kaya madalas inaabuso rin sila ng babae. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 financial mistakes na wag mong gagawin sa girlfriend mo. Set your financial boundaries now. And don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Never pay for her rent. Girlfriend mo pa lang siya, hindi legal partner o asawa. Hindi mo pa obligasyon ang isang ito. Hindi mo pa obligasyon na bayaran ang bahay na tinutuluyan niya. Napakamartir mo naman kung mag-i-invest ka ng ganyan kalaki sa kanya. If she is renting, it's her father's duty to pay her rent. You are not her father. Huwag kang masyadong magpakaanghel at magpauto. Kung ikaw ang nagbabayad ng renta niya tapos hindi pa naman ganoon kalalim ang pinagsamahan nyo at wala rin kayong anak, walang rason para mag-invest ka ng ganyan kalaki sa kanya. Ang dapat mong gawin, use that money wisely. Invest it in your future. I-secure mo muna ang sarili mo bago mo gawin ang mga kamartiran na yan. Pay for yourself first dahil kapag iniwan ka niyan bigla, di mo na mababawi yon. Nagsayang ka lang ng financial resources. Number 2. Never sponsor her education. Nagulat ako nang malaman kong hindi na pala pangkaraniwan ang ganitong sitwasyon sa mga bagong magkarelasyon na si lalaki ang nagiging sponsor para makapag-aral si babae. Sa romantic na side, napaka-sweet na gesture niyan. Ngunit sa practical na pananaw, hindi mo dapat ginagawa ito bilang lalaki. Kung nag-aaral pa lang siya, ibig sabihin nasa edad pa lang siya kung saan ay nasa pananagutan pa siya ng kanyang pamilya. At kung ikaw ang nag-i-sponsor para sa pag-aaral niya, isa kang martir na lalaki. At sa financial na pananaw, isa itong kalokohan. Let her father pay her education. You are not her father. Hayaan mong pag-aralin siya ng mga magulang niya. Hindi mo yan obligasyon. Napakamartir mo naman kung gagawin mo yan. Tapos sa huli iiwan ka rin lang. Maging matalino ka, lalo na sa financial resources mo. Number 3. Never provide her allowance. Isa ito sa pangkaraniwang nangyayari sa mga relasyon kahit bago pa lang o matagal na. Ang problema sa ganitong setup, hindi mo dapat ito ginagawa bilang lalaki. Lalo na kung hindi naman kayo live-in partner. Wala kayong anak at hindi kayo nagsasama. Wala kayong financial responsibility sa isa't isa. Tandaan mo yan. At ikaw bilang lalaki, sabihin na nating may kakayahan kang tumulong. Ngunit tandaan mo, if something goes wrong, wala ka ng habol dyan. Ang matalino mong gawin hanggat wala ka pang financial responsibilities sa kanya, ilaan mo lahat ng financial resources mo sa mga bagay na mas magpapalago ng yaman
mo. Secure yourself first, lalo na kung hindi mo pa obligasyon na mag-provide para sa kanya. Kung nais mong kumain sa labas kasama siya o kaya magbakasyon, ayos lang yan. Pero yung pati allowance niya, sasagutin mo na rin. Mag-isip-isip ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, nasa punto ka na ba ng relasyon nyo na kailangan nagpo-provide ka na para sa ikabubuhay niya at ninyong dalawa? Dahil kung hindi pa at wala pa kayo dun, then think again. Baka sa dulo, ikaw naman ang mawalan. Number 4. Never buy her expensive gifts. Ito ang pagkakamali na kapag ginawa mo sa simula, mahihirapan ka ng bawiin pa. Hindi importante kung may kakayahan kang bumili ng mga mamahaling regalo o wala. Mapera ka man o hindi, parehas lang ang sasabitin mo kapag nagkamali ka rito. Makinig ka. Walang masama sa pagreregalo. Ngunit kung labis-labis na ang nagiging sakripisyo mo, makabili lang ng regalo, magdahan-dahan ka lang. Dahil kapag sinanay mo na siya ng ganyan, mas tataas ang demand niyan sa'yo. Kung akala mo nakakaromantik tingnan ang pagbili ng mamahaling regalo, inuuto ka lang ng mga napapanood mo. At kung nagde-demand na siya ng mga mamahaling regalo, gold digger yang kinakasama mo. At posibleng ikaw pa ang dahilan kaya naging gold digger siya. Kaya tandaan mo, never buy her expensive gifts. Regaluhan mo lang siya ng sakto lang. Dahil kung mahal ka talaga niyan, kahit simpleng bagay lang, basta nanggaling sa'yo, ma-appreciate niya yan ng husto. Number 5. Don't become her wallet. Bilang isang matalinong lalaki, dapat mayroon kang financial boundaries sa oras na pumasok ka sa relasyon. Ito yung batas mo sa sarili mo na kung saan ay may limitasyon lang ang halaga na ilalabas mo para sa relasyon nyo. Dahil parang nagsasaping ka lang niyan. Kapag wala kang financial boundaries, mag-overspending ka. Hindi yan maganda. At ang financial boundaries na yan ay dapat ine-establish mo na sa unang bahagi pa lang ng relasyon. Dahil kung hindi, mataas ang posibilidad na abusuhin ka ng partner mo in terms of financial capabilities. Para ka na ring nagpapalaki ng isang gold digger. Hindi ko sinasabing maging kuripot ka. Huwag kang malilito. Kapag sinabing boundaries, ibig sabihin, pwede pa rin, ngunit may hangganan lang. Nauunawaan mo ba? Tandaan mo ang mga bagay na yan. Makakatulong yan sa'yo upang makaiwas sa matinding problema sa buhay. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.